Mga kaibigan, isang magandang umaga ho sa ating lahat. Ang ating namang pag-uusapan dito, ito po ay patungkol sa ating saligang batas. What is the principle of this constitution, which is saligang batas? Ito po ay constitution. Which is the constitution can constitute all the rights to be exercised in the certain territory and the certain boundaries of this country. So, the Constitution itself is the most powerful among all laws created in that nations. So, we are here today na sasabihin po natin na sa buong Pilipinas po, wala pong ibang mas may makapangyarihan sa lahat. Ito po ang ating saligang batas. Lahat ng ginagawa ng batas sa ating Kongreso ay nakabase ho yan dito sa ating saligang batas, which is the Philippine Constitutions or fundamental laws of the land, which is, mga kaibigan, lahat ng ginagawa ng mga ordinansa, executive orders na mula po sa barangay na ordinansa ng city and municipal, lahat ho, mga kaibigan, they are based or under of this saligang batas. Lahat po niyan, mga kaibigan, na mga ginagawa sa tao sa buong mundo to be exercised in our rights, that they could not be intervened by some out there. Yung mga karapatan ho natin ay nandito ho sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po yung batas na nanatili sa lahat, na isa po sa pinakamakapangyarihan sa lahat, na kung saan kahit pa ano ang gagawin natin sa buhay na ito. Lahat po tayo, mga kaibigan, ay sumatalima sa nag-iisang batas na ito, mga kaibigan, sa ating bansa. Kaya malaya tayong magsasabi kung ano man yung dapat nating sabihin. Lahat ng pagkakabuwag ng ating gobyerno, especially in the three branches of the government, they are mandated by the Philippine Constitution. No? Hindi po ibig sabihin na lahat pong tao, lahat po ng taong nagiging elected or appointed are mandated by the Philippine Constitution. Ito po yung batas or Biblia ng ating bansa, na kung saan ito po yung sinusunod ng lahat po, mga kaibigan. So that there is no powerful among all. They are all be equal. Wala pong ibang makapangyarihan or too much powerful among all, but the Constitution is the powerful among all of us. Kasi ang Constitution po ang nagsasabi, ito po yung karapatan mo, ito po yung gagawin mo, ito po ang ating gagawin. Lahat po ng structure at rules and regulations of the government are mandated by the Philippine Constitution, and the entrusted power, especially for those people who are elected by law. Yung mga tao pong elected ng ating batas, especially it should be done by the elections, yung mga nakakaupo dyan, and also especially lahat ng mga corrupt dyan, they are lahat po kayo ay at itinilaga ng ating Philippine Constitution na upang mamamahala po ng ating bansa. Hindi po sinasabi ng ating Philippine Constitution na kung saan kayo po ay nagiging elected ng tao upang kayo po ay magnanakaw sa kaban ng ating bayan, or you are tinanggap po, you are accepted as a tools of the government, especially for those people who are serving in the country, na yung may mga malalaking ranggo dyan, na nagkukurap ng pira ng bayan, nagkukurap ng maraming pira sa ating kaban ng bayan, mga kaibigan. Yung mga tao pong yan ay walang matitinong pag-iisip. Hindi po nila alam ang kanilang trabaho at hindi po nila alam ang kanilang posisyon, na kung saan ang alam po nila paano magnakaw ng pira ng ating bayan. So, ganun lang po, mga kaibigan, ang sinasabi natin dito, which is the most powerful laws among all. It is only the Philippine Constitution. Philippine Constitution is fundamental laws of the land. It should be. Lahat po tayo there is obligations, duties and responsibility. Even you are a civilian, even we are in the service, and all the people who are entrusted on the tools of the government are mandated to follow the certain rules and regulations and enforce the law, especially for those people who belongs to the law enforcement agencies. Thank you so much.